Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Press On. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 3, verses 12 hanggang 14. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Pagpalain nawa ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, ang buhay Kristiyano'y ikinumpara ni Apostol Pablo sa isang takbuhin. The Christian life is like a race. The Christian life is not a sprint. Hindi po ito mabilisang pagtakbo o matulinang pagtakbo, kundi ito'y ikinukumpara sa isang marathon. It's not about how fast you start, but whether you endure to the finish. Hindi ang patulinan sa pagtakbo ang mahalaga. Sa buhay Kristiyano, ang importante ang matapos natin ang takbuhing ipinagkatiwala sa atin. And the Apostle Paul uses the image of a runner who is focused, who is driven, and determined. And he is calling us to do the same. The Apostle Paul is challenging us to press on like what he did. But what motivates us to press on? Ano bang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, ng pagnanasa, at ng motivation para magpatuloy? Paul roots his calling to perseverance and not in human strength or religious effort, but in the grace of the Lord Jesus Christ. Hinugot ng ating kilalang si Apostol Pablo ang kanyang lakas para makapagpatuloy, hindi bunga ng kanyang kalakasan, hindi bunga ng kanyang religious effort, kundi bunga ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At ang talata po na magandang maging hamon sa atin ay yung sinasabi po sa verse 13, kung saan sinabi ng Panginoong Hesukristo, o verse 12, sabi ni Paul, I press on to make it my own because Christ Jesus has made me His own. Ang takbuhing ito ay inangkin ni Apostol Pablo dahil siya ay inangkin ng Panginoong Hesukristo. Now, our pursuit of Christ flows out of Christ's prior pursuit of us. Huwag niyong kakalimutan, hindi tayo ang humanap sa Panginoon, siya ang humanap sa atin. At dahil po doon, magpapatuloy tayo sa takbuhing ibinigay ng Diyos sa atin. Simulan po natin ang ating pag-aaral sa verse 12 kung saan ipinapakita rito ni Apostol Pablo ang isang dissatisfying situation ng buhay. Alam niyo po yung word na dissatisfaction ay napaka-negative. Hindi po ba? Kapag pinag-usapan natin yung tayo'y hindi satisfied sa isang bagay, parang ang dating noon ay nagre-reklamo ka agad. Halimbawa,
Binigyan ka ng isang bagay na regalo sa iyo. Ang tanong, satisfied ka ba? Pinaghainan ka ng isang dulang o isang handaan, pinakain ka, pagkatapos mong kumain, satisfied ka ba? Maraming mga bagay sa buhay na ito na nagbibigay sa atin ng satisfaction. Hindi po ba? Yan ang madalas nating desire. Yung tayo'y masiyahan, yung tayo'y umasenso, yung tayo'y guminhawa sa buhay. Those are the things that most of the time gave satisfaction. Pero dito sa talata ng Philippians chapter 3 verse 12, merong isang bagay na dissatisfaction and yet we cannot consider it as negative one. Ano po yung dissatisfaction na binabanggit dito ni Apostol Pablo? Tatawagin natin itong a holy dissatisfaction. Anong ibig sabihin yan, Pastor Ruel? Di ba? Kapag sinabing dissatisfaction, parang napaka-negative. We are being encouraged to be content of the things that we receive or being content of what we have. Tama po yun. Wala pong mali doon. Tayo po'y hinahamon ng pananampalataya natin na maging kontento sa mga bagay na nararanasan at ipinagkakaloob na biyaya ng Diyos. Pero ano yung sinasabi rito na holy dissatisfaction na meron si Paul? Basahin natin ang talata. Philippians 3:12, ang sabi ni Paul dyan, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ano pong insight ang makikita natin dito? Sabi po sa Pilipos, babasahin ko po sa Tagalog, Philippians 3:12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Kung titingnan po natin ang insight, ang mga katagang ito ni Apostol Pablo ay nanggaling sa verses 6 to 11. Yun po yung context. Kaya maganda, bago natin pag-aralan ng verse 12, silipin natin kung ano ba nangyari sa verse 7 to 11. Ito po iyon. Sabi po ni Paul dyan, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Ano pong mababasa at ano pong mauunawaan natin sa atin pong binasa? Mga kapatid, dito sa mga talatang ito, even with the decades of spiritual maturity, in spite of what he experienced from verse 7 to 11 of Philippians chapter 3, ipinapahayag dito ni Apostol Pablo, I'm not there yet. Ibig sabihin, I am not satisfied with what I am or with what I attained, with what I have. Hindi ko po alam kung satisfied na kayo sa inyong spiritual growth right now. I don't know if you are satisfied with what you have right now in terms of spirituality. Pero si Pablo, sa kabila ng kanyang
mga pinagdaanan sa kabila ng lahat ng karanasan sa pagiging malapit sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi ni Paul, I'm not there yet. I am not satisfied with this yet. Alam niyo po, kung merong isang bagay daw na dapat taglayin ng mga mananampalataya sa panahon ngayon, ay yung tinatawag na holy dissatisfaction. Kailangan hindi tayo masatisfied na okay na ako, na-reach ko na yung goal ko, tagumpay na ako, tapos na. No! Ang pamumuhay bilang Kristiyano, ang sanctification, ay isang patuluyang bagay hanggang tayo'y kunin ng Panginoon. Nag-retreat po yung mga pastor ng Unida Christian Church of Canada dito sa Winnipeg nitong weekend. At kung meron pong naging isang highlights naging highlight doon sa aming pong retreat, ay ang sharing namin ng mga iba't ibang karanasan mula nang kami pumasok sa ministeryo. May mga iba't ibang karanasan na naging challenge at encouragement sa bawat isa sa amin. Pero ang bottom line sa amin pong mga usapan ay magpapatuloy po ang bawat isa sa amin hanggang sa kunin kami ng ating Panginoon. Narinig ko nga po ang Pastor Ruben Del Rosario, yung aming chairman, ang sabi niya, hindi tayo magre-retire hanggat malinaw ang ating mga isipan. Magpapatuloy tayo sa gawain sa paglilingkod sa Panginoon hanggat kaya natin, kaya ng ating isipan at kaya ng ating mga katawan. Hindi po ba napakagandang marinig sa mga lingkod ng Diyos ang ganong mga bagay? Bagamat, hindi nyo rin maialis, siguro sa kapaguran na rin ng mga katawan, nag-iisip ka na rin na magretiro kung panahon na at tama na yung edad para sa retirement. But the Apostle Paul here is telling us, I am not there yet. Even with the decades of spiritual maturity, ito ang kanyang confession. And that's humility, and we can consider it as holy dissatisfaction. Kapatid, hindi po ba napakagandang maging attitude natin yan? Minsan naririnig natin sa mga mananampalataya, oy, kayo naman, pagod na kami. Matagal na kami naglilingkod, kayo naman ang maglingkod. They are passing on the baton already, wherein they still have the strength, they still have the capability, they still have the wisdom para gawin ang mga bagay na dapat gawin sa Panginoon. Mga kapatid, walang sukuan. Ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy hanggang ating kamatayan. Amen? The Apostle Paul doesn't claim sinless perfection. Wala namang makakaabot nun. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo rito na maaabot niya yung perfection. Kasi yung word na perfect here sa Greek ay teleo, implies complete spiritual maturity. Kapag nabasa niyo po dyan yung word na perfect, ibig lang sabihin yan, complete spiritual maturity or full conformity to Christ. A goal not fully reached until glorification. Maaabot lang naman natin yan totally. Magiging kawangis natin ang ating Panginoong Jesucristo kapag nag-glorify na yung ating katawang lupa Amen po ba? Kaya ang completion ng trabaho ay kailan? Pagdating ng ating Panginoon at kapag tayo'y nag-glorified na sa body. Amen? The Christian life is marked by progress, not perfection. Kaya sa bawat araw na may napagtatagumpayan, sa bawat araw na naiiwasan ang mga tukso ng buhay, sa bawat araw na nakapagtitiis tayo sa mga hamon na ating nararanasan, palapit ng palapit tayo sa pagkawangis ng Panginoon at ang tawag doon ay progress. Amen? Kaya sa Reformed perspective, ang tawag dito ay sanctification. And take note that sanctification is a lifelong process. Sabi nga ng Westminster Shorter Catechism,
The Catechism describes sanctification as the work of God's free grace by which we are renewed in the whole man after the image of God. Amen? So yung true justification, though justification is complete in Christ, sanctification is ongoing. Yung pagpapawalang sala, yung declaration of us being righteous, kinumpleto na yon ni Jesus. When Jesus shouted on the cross, "It is finished," tetelestai, ibig sabihin noon, the work of redemption and our justification is complete. Amen? Pero yung ating sanctification, after tayong ma-adapt doon sa family, kingdom of God, we will continue to live in sanctification. Philippians 1:6, He who began a good work in you is faithful to complete it. Amen? And to illustrate, anong illustration yan? Imagine a sculptor working on a block of marble. The shape is there, but it is not yet finished. Sa isipan ng iskultor, gawa na yung imahe. Nandun yung isang malaking bato. Hinuhubog to ng iskultor. Hindi pa tapos, pero sa isipan ng manlilikha, tapos na ito. God, the master sculptor, is chipping away yung mga bagay na hindi tama sa buhay natin. Inaalis niya yung mga bagay na hindi kalugod-lugod upang tayo'y ma-conform sa imahe ng kanyang anak. Amen? So ano pong prayers natin ngayon? Our prayer is for us to grant us the holy dissatisfaction na huwag tayong makontento sa espiritual na kalagayan ng ating mga buhay ngayon. Ituloy natin ang pag-aaral, hindi pa tayo tapos sa verse 12. Philippians chapter 3 verse 12b. Ano naman ito? Makikita natin yung tinatawag na gospel-driven effort. Yung pagsusumikap ni Paul, ang sabi niya sa verse 12b. Pagkatapos na makita natin yung godly dissatisfaction o holy dissatisfaction na meron si Paul, binanggit niya naman kung ano yung kanyang pinagsusumikapan. Dahil hindi siya satisfied sa kanyang kalagayang espiritual, ito ang kanyang ginagawa. Yung naka-highlight na letter na nakulay color red. Ang sabi niya dyan, "But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me." Ano pong ibig sabihin yan? Nagsusumikap ako, I press on to take hold of that for which Christ Jesus take hold of me. Mga kapatid, ano ang insight? Hindi ito legalism. Paul's effort, the desire of the Apostle Paul is not legalism. Ano ba yung legalism? Yung teaching of the legalist or the teaching of legalism ay yung tayo'y sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos para tayo maligtas. Yung gawin natin ang kalugod-lugod sa Diyos para tayo maligtas. Pero kung ganun po at meron naman palang maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod, di sana hindi na namatay ang Panginoong Hesukristo. Wala pong ganun. Kaya yung mga legalist at yung legalism, it's doomed to failure. Tandaan po natin yung effort ni Apostol Pablong sundin ng Panginoon at yung naisin niyang to press on, it's not because of legalism but because of His love. He doesn't run to gain acceptance from Christ, but because He had been accepted. Hindi tayo nagpe-press on para tanggapin. Tinanggap na tayo, kaya tayo nagpe-press on. Nagpapatuloy tayo, hindi para tanggapin. Kung hindi
Tinanggap na muna tayo, kaya tayo sumusunod at nagpapatuloy sa Kanya. Amen? Ano ang motivation? The motivation is Christ prior grace. Tandaan, nang ibinigay ang 10 utos sa bansang Israel, iniligtas na muna sila bago ang kautusan. Hindi ibinigay ang kautusan para sila'y maligtas. It's the other way around. Makakasunod na ang bansang Israel sa mga ibinigay na panuntunan ng Diyos sa kanila dahil sa sila'y iniligtas na ng Diyos. Binago na sila ng Diyos mula sa pagkaalipin, pinalaya na sila. Sila'y isang bagong bayan na susunod na ngayon sa panuntunan ng Diyos, kaya ibinigay ang kautusan. In the same manner, tayo rin. Magpapatuloy tayo sa paglakad sa katuwiran. We will press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of us, because we have been accepted already. We have been saved already. At ang motivation, yung biyaya ng Diyos, hindi dahil gusto nating maligtas. Yung kataga, the word press on, sa Greek yan ay dioko. This is a vigorous word. The word press is vigorous. It is used for hunting or chasing. This is no casual stroll. Hindi ito yung paglalakad-lakad lang, kundi ito yung isang desire na magpursige. Just like hunting something. Magpapatuloy, hahabulin mo upang iyong makuha, hahabulin mo upang iyong makamit. Take note, ang likeness of Christ is a desire that God gave to the believers. Yung pagnanasang maging kawangis ni Kristo ay pagnanasang ibinigay ng Diyos sa bawat isa na kanyang anak. At magpupursigi tayo sa pag-abot ng wangis na yon. No? It is a determined pursuit of Christ-likeness. Kung titingnan po natin ang biblical cross-reference, ano po ang sabi ng John 15:16? Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, sabi ng Panginoon. And 1 John 4:19, we love because He first loved us. Amen? Tandaan, hindi natin hinahabol ang Diyos dahil pinili natin siya. Nagpe-press on tayo hindi dahil pinili natin siya. Nagpapatuloy tayo katulad ni Pablo dahil pinili niya tayo. At minamahal natin siya hindi dahil gusto natin siyang mahalin. Minamahal natin siya dahil ipinadama na niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Now, let us go to verse 13. Anong makikita natin sa verse 13? Sa verse 13, ito yung pangatlong punto. A focused pursuit. Verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Again, itong sabi ni Paul, hindi ko sinasabing nahawakan ko na o naabot ko na. But one thing I do. Ito yung kanyang pursuit. Ito yung kanyang ginagawa. At doon sa katagang one thing I do, it is very focused. It is a focused pursuit. Walang iba. Hindi dalawa, hindi tatlo. One thing. At ano daw yung one thing na yon? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Anong ibig sabihin? The emphasis o Paul emphasizes focus. One thing I do. At ano yon? Spiritual growth. And the spiritual growth demands a single-minded pursuit of Christ. Mga kapatid, alam niyo po ba, makinig po kayo sa akin. Alam niyo po ba na minsan, ang mga ministeryong ating ginagampanan, sa halip na makatulong sa ating paglago, minsan ito
ang nagiging dahilan para tayo lalong maging malayo sa Panginoon. Huwag naman ganyan, Pastor Ruel. Sipin mo, naglilingkod na nga eh. Yung paglilingkod, pwede palang maging daan para maging mas malayo sa Panginoon? Ito po ang totoo, mga kapatid. Because the busyness of doing something for the ministry, nasa sakripisyo yung pagkakataon na maging intimate naman tayo sa ating Panginoon. Minsan we focus on the activities, we focus on the ministries, we focus on the kingdom, but we neglect the time and moment for the King. Amen, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo, sa kabila ng sobrang busy ng buhay, mas busy pa ba kayo kay Jesus? Pero sa kabila ng pagiging busy ng ating Panginoong Hesus, hindi siya nakalimot ng pakikipagniig sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. At itong si Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang pagiging makaranasan sa kanyang mga paglilingkod, merong isang bagay na hindi niya kinalilimutan. Yung spiritual growth, because spiritual growth demands single-minded pursuit of Christ, of the Lord. At dito, inilatag niya ang ilang bagay na mahalaga. Una, forgetting what lies behind. It doesn't mean we need to have an amnesia. Na makakalimutan natin yung mga nangyari kahapon, hindi. Pero anong ibig sabihin ng forgetting what lies behind? It means we refuse to be held back by the things of the past. Like sins, like wounds, like hurts, or even successes. Napakadali nating nahahadlangan ng mga bagay na nakalipas. Hindi lang naman mga sakit, hindi lang pagdurusa, hindi lang kasalanan ang humahadlang para magpatuloy. Alam niyo po bang pati ang tagumpay, nagiging complacent tayo, okay na yan, pwede na yan. At dahil meron na tayo ng mga bagay na ito, we stop. But the Apostle Paul continue. His emphasis is focus. One thing I do, forgetting what lies behind, I refuse to be held back by what happened before, and I strain forward. Straining forward describes a runner stretching with every fiber of their being toward the finish line. That is his desire. Amen? Now, mag-focus lang tayo sandali. Bakit mahalaga ito kay Paul? Because he knew that there is a danger of looking back. What are the dangers of looking back? Sa Biblia, there are several warning and examples of people who look back. Both literal and figurative. May danger ang pagtalikod. May dangerous result ang pagtalikod. And I would like to give you some breakdown of the dangers of looking back, along with the biblical examples and the lessons that we can draw from these biblical examples. Puntahan natin ang ilan. Una, looking back can lead to judgment. Sino ang magandang example dyan? Natutuwa po ako, nag-sermon ako ng linggo, nandun yung mga pastor. Every time natatanungin ko sinong example, nauunahan pa nila ako na magbigay ng example. Pero dito po, doon sa tumalikod that lead to judgment, sino ang naiisip ninyo example sa Bible? Kung sinasabi niyo po yung asawa ni Lot, tama kayo. Genesis 19:26, but Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. Ano context niyan? God was destroying Sodom and Gomorrah for their wickedness. Lot and his family were warned.
Warned of what? To flee and not look back. That is the reason why the Apostle Paul was so focused. There is a danger of looking back. The danger of the good old days. The danger of the goodness of life of the past. The danger, her backward glance likely signified regret, attachment to a sinful past, or disobedience to God's explicit command. Now, anong lesson nito mga kapatid? Looking back with longing at the world we've been saved from can result in spiritual ruin. When God calls us out of sin, we must not cling to it. Ang pagkatawag sa atin ay pagbabago ng buhay, ang na kay Kristo bago ng nilalang. Ang dating mga bagay ay nakalipas na, narito tayo'y pawang naging mga bago. At ang sabi ni Apostol Pablo, forgetting what lies behind, straining forward to the goal. Amen? Now, that is one example. Sino pa? Looking back can hinder discipleship. Sinong naiisip nyo dyan? Ano po? Ang isang example dyan, biblical example, the would-be disciple. Sino yan? Luke 9:62. Jesus said to him, no one who puts his hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Anong context? Merong lalaking gustong sumunod sa Panginoon, pero anong sabi niya? Jesus, pwede ba magpapaalam muna ako sa aking pamilya? Yan yung sinundan, yan yung sumunod doon sa nagpaalam na ililibing muna yung kanyang tatay. Pero ano sabi ng Panginoon? Let the dead bury their own dead. Tapos meron pa isang lalaki na sabi niya, pwede ba? Susunod naman ako pero hayaan mo muna ako magpaalam sa aking mga magulang. Anong danger niyan? The danger, divided commitment. The imagery of plowing means staying focused. Walang nag-aararo na palingon-lingon. It is also the same to those who are driving. The most common cause of accident, maliban sa DUI or driving under the influence. By the way, yung palingon-lingon, DUI din yun Ano yun? Driving under the influence of those things, disturbing things that they can see outside. Yung palingon-lingon ka kung saan-saan, di bunggo inabot mo. Kailangan sa pagmamaneho, katulad ng pag-aararo, ay focus. Looking back implies hesitation or distraction. Anong lesson mga kapatid? Following Christ requires full commitment. If we are constantly turning back, we are not truly following Christ. Amen? That is also one danger of turning back or looking back. Pangatlong example. Looking back can lead to spiritual paralysis. Sino example natin dyan? Yan, siguro may nagbabanggit na nito. The Israelites in the wilderness. Exodus 16:3. Ano sabi dyan? Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, for you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Hindi ba pwede? Sana doon na lang kami pinatay sa Egypt. Papatayin din lang naman pala kami sa gutom. Bakit dito pa kami dinala? Anong context? Despite being freed from slavery, the Israelites longed for the food, the familiarity of Egypt. Namis nila ang sibuyas, namis nila yung mga pagkain na nakasanayan nilang kainin doon sa Ehipto. At yon ang gusto nilang
balikan. Anong danger? The danger? Romanticizing past bondage, forgetting the pain of sin and becoming ungrateful for present grace. Kapatid, namimiss mo ba yung dating tropa? Dating barkadahan? Dating inuman? Dating mga bagay na kinahumalingan? Mga kasalanang dating kinakagapusan ng ating mga buhay? Do not romanticize the past. Those are bondage. Pinalaya ka na ng Panginoon. Hindi na yung lugar para sa iyo. Kaya laging sinasabi ni Apostol Pablo, one thing I do, forgetting the past. Ano lesson? We may be tempted to go back to what's comfortable, even if it was harmful. Take note, faith means trusting God even in the unknown. Amen? Ano pa ang danger ng looking back? Pangapat, looking back can bring despair. Ayan. Sino example natin dyan? Gamitin natin si Judas. Matthew 27:3-5. After betraying Jesus, Judas is filled with remorse, returns the money, and hangs himself. Anong context nito, mga kapatid? Si Judas looks back with regret, but not repentance. He could not move forward in faith or seek forgiveness. Ang danger, worldly sorrow leads to despair instead of godly repentance. Ang lesson, looking back with guilt rather than turning to Christ leads to destruction. There is always hope in Christ if we return to Him. Amen? But this is only for the believers. This is only for the elect. And ito ginamit ko na example si Judas na talagang ang makasalanan hindi dadalahin sa pagsisisi. Ang tunay na repentance mararanasan lang yan ng mga anak ng Diyos. Yung hindi anak ng Diyos, bagamat may regrets, may worldly sorrow, may despair, but that will not lead to true repentance. Amen? Panlima. Panghuli, looking back can distract from God's promises. Looking back can distract us from God's promises. Sino example? Meron kayo naisip? Huli na naman ito eh. Sige nga. Pag meron akong nakita na tumama sa example na ito, na nag-look back at na-distract from God's promises, type nyo po. Pag may tumama, papadalhan ko ng GCash. Sige nga. Wala, ang tagal eh. O sige na nga po, sasagutin ko na. Ang example po nito, walang iba kundi si Peter walking on water. Ayan. So Matthew 14:29-30, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. He cried out, Lord, save me. So anong context? Peter begins to walk on water but loses focus when he looks at the storm. So anong danger niyan? Looking back or around at the circumstances instead of forward to Christ can lead to fear and failure. Amen? Anong lesson? We must fix our eyes on Christ. Looking back or around cause us to sink. Amen? So, to illustrate, importante na makita natin in a race, if a runner keeps turning around to see who's behind him, he slows down or stumbles. We must fix our eyes forward. Amen? Now, punta na ho tayo sa point number 4, yung Philippians 3:14. Ano po yung goal ni Paul?
No? Looking ahead, looking forward, it is a heavenly goal. Philippians 3:14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Ano pong insight? Paul presses on for the prize. Now, ano yung prize? The upward call. What is the prize? The upward call. Ano yung upward call? The upward call is God's summon to eternal life, found only in Christ Jesus. Take note that the prize is not an earthly acclaim. Minsan ito yung turo ng mga pastor na Pentecostal May premyo, may gantimpala. Pero yung ikaw ay sumunod doon sa upward call of God, gantimpala na yon. The prize is not earthly acclaim, but knowing Christ fully, that is the prize. Being made like Him is the prize, and dwelling with Him forever is the prize. Amen? Kaya kung may gantimpala pa na inaasahan ka, wala nang hihigit pa dun sa makasama mo si Kristo at maging kawangis mo siya. Kapatid, ang focus mo ba ay earthly prize of being a believer? O being a believer, your goal ba is earthly prize, earthly acclaim? Pag ang isang lingkod ang hinahanap ay yung, palakpak ng mundong ito, kayamanan ng mundong ito, gantimpalang material sa mundong ito. Yan sabi ng Biblia, what shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? I press on toward the goal to win the prize. Ano yung prize na yon? The upward call. Ano yung upward call? That is knowing Christ fully. Yung na tayo ay makilala natin siya ng lubos at maging kawangis niya. Amen? Let us look at some biblical echoes. Hebrews 12:1 and 2. Ano ang sabi? Let us run with endurance the race looking to Jesus. Ang makita siya, no? Matagpuan siya at maging kawangis niya ang atin pong gantimpala. 2 Timothy 4:8, anong sabi? There is laid up for me the crown of righteousness. Amen? At ano po ang tinuturo ng mga talatang yan? Ano yung crown of righteousness? That is the doctrine of glorification. The final stage of redemption where believers are made perfect in holiness and enjoy God forever. Amen? Bilang illustration, imagine niyo isang pagod na hiker while climbing a mountain. Yung trail is hard, but he keeps going because he knew na pagdating niya sa tuktok ng bundok, it's worth it. That's the believer's hope. When Christ appears, we shall be like Him. 1 John chapter 3, verse 2. And that is our ultimate prize. Amen? This is our destiny. Sealed by grace, it must be pursued by faith. Amen? Now, to conclude, we need to pursue, we need to press on. Mga minamahal kong mga kapatid, do not let past sin define you. Don't let spiritual weariness stop you. Don't be satisfied with what you've already attained. Press on in faith, empowered by grace, until you reach the prize. And the prize? Christ Himself. Amen?
Now, bilang reflection questions para po sa mga Bible studies at sa inyo pong mga small group. 1. Are there areas in your spiritual life where you have become complacent? Ang tanong, why? Number 2, what are some past sins or achievements that may be hindering your spiritual progress? 3, how does knowing that Christ has made you His own fuel your motivation to grow in faith? 4th, what practical steps can you take this week to pursue Christ more fervently through prayer, Bible study, or serving others? And the last, what is the price you are really living for today? Is it Christ or something else? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa.